Kung isa ka rin sa mga taong laging inuuna ang iba, baka ito ang kwento nating dalawa. Iba lang yung level na naramdaman ko kanina kasi in a way, Ana is talking to us. Pagod na ako. Tumutulong ako sa pamilya, but I know when to say no. Dapat meron pa rin something na matitira sa sarili mo. And dapat nga mas malaki yung natitira sa sarili mo eh. Pero wala man lang nagtatanong kung okay pa ba ako. Makapal naman na yung mukha mo na humingi ng tulong na alam mo namang hindi ka naman nag-e-effort sa mga bagay-bagay. Eto na nga, binigay ko na nga lahat, not enough pa din. Kahit na hirap na sila nilalaban pa rin nila kasi iba naman kasi ang Pilipinas. Sila, yung mga tutulungan mo, ang first goal nila yung dreams nila eh. Hindi naman yung dream mo, di ba? Good day, everyone! Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is B, the explicit Bessie. Hi, chatters! Hello, chatters. Hello, A. Hi, B! Bakit bagay Parang mo mataas yun? ang energy mo ngayon. Mhm. Dami ko kasing ginawa, kaya mataas yung energy ko ngayon. Di ba ganun yun, kapag marami ka masyadong ginagawa, parang nahahype ka. Yung energy mo parang, wah, ano pa gagawin? Parang naghahanap ka pa ng gagawin, di ba? Ikaw ba ganon? Hmm. Ako hindi. Napapagod ako. Napapagod ka agad. Hindi. May times na ganun, pag yung kunyari yung gusto mo yung ginagawa nyo, gusto mo yung kasama mo, ganun, parang nag-enjoy ka sa ginagawa. Kaya siguro, kasi magpa-podcast na naman tayo. Nag-enjoy ako, kaya may energy ako. Talaga Ganon. nga naman, para sa mga chatters. So, hello, chatters. Are you ready again for another story? Ha, kids? Pa-teacher na. Pa-teacher Pa-teacher na. na. Yung last episode natin, nakakatawa. First is nakaka-ines, ng nakaka-ano. Pangalawa is nakakatawa. Mhm. Ngayon, hindi ko alam. Siguro Hindi natin. inspiring. Hindi natin Mm. alam. Yes, Tignan tingnan natin kung natin. ano ang plot twist for this Today's. episode. Mm-mm. Yes. So, yes. Hindi, itong kwentong to, galing na naman to sa Reddit. Mhm. And, kwento to ni Ana. Sabi niya dito, hi, hindi ko alam kung may makaka-relate sa kwento ko, pero kung isa ka rin sa mga taong laging inuuna ang iba, baka ito ang kwento nating dalawa. Ako Mhm. si Ana, hindi ko tunay na pangalan, pero totoo ang bigat na dinadala ko. Ako ang panganay, ako ang breadwinner, ako ang inaasahan, ako ang laging malakas. Pero totoo, pagod na ako, sabi niya. May exclamation point kaya pagod na ako. Simula Okay. nang makapagtapos ako at makahanap ng trabaho, parang automatic na lahat ng gastos ako. Tuition ng kapatid, gamot ni mama, pangkuryente, pang-utang, pangkain, emergency, lahat. Lahat sa akin. At hindi ako nagrereklamo noon kasi iniisip ko, ganito talaga, ito yung role ko. Masaya akong makatulong kasi mahal ko sila. Pero habang tumatagal, napapaisip ako hanggang kailan kaya ako ganito. Wala man lang salamat ate, wala man lang kamusta ka, walang anong gusto mo para sa sarili mo. Wala. Ang masakit pa kapag hindi ko naibigay yung hinihingi nila, ako pa yung masama. Ako pa yung madamot, ako pa yung sinasabihan ng, di ba malaki sweldo mo? Hindi nila alam, ako na nga yung nagbibigay, ako pa yung hindi nakakakain minsan. Ako na nga yung nagpapakahirap, ako pa yung walang pahinga. Ako na nga yung inuubos ng mundo, pero wala man lang nagtatanong kung okay pa ba ako. Tapos pag sinubukan kong umayaw, may guilt akong nararamdaman. Kasi pinalaki akong i pinalaki akong isipin na responsibilidad ko to, na kapag huminto ako, selfish ako. Hindi marunong tumanaw ng utang loob sa mga magulang ko. Pero ngayon, gusto ko lang sanang aminin ng malakas, pagod na ako. Diba naman? Parang malaki yung hinanay ni Ana dito. Hindi ibig sabihin gusto ko na silang talikuran. Hindi ibig sabihin wala akong pakialam. Pero sana minsan man lang maramdaman kong sapat na ako, na hindi lang ako tagapuno ng pangangailangan nila,
na may halaga rin ako kahit hindi ako nagbibigay sa kanila, na may karapatan din akong mapagod, matulog, tumawa at mangarap para sa sarili ko. Kung may iba dyan na katulad ko, sa'yo laging inaasahan, laging tinuturing na malakas, sana alam mong hindi ka nag-iisa. At sana kung walang ibang magsabi nito sa'yo, ako na ang magsasabi. Salamat. Hindi ka selfish at oo, sapat ka. Ito po si Ana, isang taong natutong, natutong magpasan ng lahat, pero ngayon pinili mo nang aminin na hindi niya kayang lahat at okay lang yun. Mm. Yes. Makapagdamdamin na naman to. Kwento natin Mm-mm. for Well, tonight's first of video. all, again, thank you, Anna, for writing your story. Actually, not story, pero more on hinaing din niya, di ba? Pinanaing. Yeah. Hinaing niya. Actually, marami naman na tayo naririnig na ganitong kwento. Yung ganitong True. kwento. Pero parang iba lang yung level na naramdaman ko kanina kasi in a way, Anna is talking to us. Like a friend na parang Mm, sinasabi niya kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung true. pinagdadaanan niya. And I feel so sorry na pinagdadaanan niya yun. Especially with her family. Yung family niya yung nagpaparamdam sa kanya yun. But I can also feel that she's so brave. Kasi at the end, parang talagang siya na rin yung nag-comfort sa sarili niya. At saka dun sa mga True. taong um, Katulad niya. oo, nakakaranas ng mga pinagdadaanan din niya. So, ayun, proud kami sa iyo, Ana, na kaya mong higitan yung responsibilidad mo dapat. 'Di ba? Parang higit pa dun sa responsibility niya yung ginagawa niya. Pero, Mm, um, sana mag-relax ka din. Kasi deserve mo naman yun. yeah. But actually, kailangan din natin magbigay ng advice dun sa family ni Ana or sa mga family na ganito yung nangyayari sa kanila na you Mm-mm. have to make sure that the breadwinner will always have relaxation in life. Hindi nyo sila dapat pinipressure kasi all the time, kayo na lang yung iniisip nila eh. Mm-mm. So, ano lang ba yung isipin nyo rin sila at pagsilbihan man lang paminsan-minsan, di ba? Hindi yung sila na ngayon nagtatrabaho, sila pa yung stress kasi iniisip pa nila yung bahay nyo. Imbis na ang iisipin na lang niya is yung pera na papasok sa bahay nyo. Parang hindi Mm-mm. pa kasi may parang mabigat yung pakiramdam niya dun sa loob ng bahay kasi walang kumakamusta sa kanya kung paano na siya or whatever, di ba? So yeah, but we ano tawag dito? We commend those people na kagaya ni Ana na talagang Mm-mm. kahit na hirap na sila eh inilalaban pa rin nila kasi syempre iba naman kasi ang Pilipino, 'di ba? Pag yung pagmamahal natin sa pamilya natin, todo-todo. Though ano naman na 'yon, parang kumbaga old Given. style. Yeah, Mm-mm. given na mahal natin yung pamilya natin. Pero old style na kasi yung isip na gano'n na utang na loob natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin sa mga magulang natin or to everyone who help us. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, yung mga tulong naman na yon is their responsibility. Because Mm-mm. you didn't ask them to ang tawag dito, na buhayin ka dito sa mundong to. Sila ang kusang gumawa sa iyo. 'Di ba? So parang responsibilidad nila yun hanggat hindi ka nakakapagtapos at hindi mo kayang tumayo sa sarili mong paa, responsibilidad nila yun. And hindi mo utang na loob sa kanila yun. Di ba? Um, Curious lang ako, kapag ba sa family setup or sa ano ni Ana, sa situation ni Ana, nabanggit ba niya kung bakit siya yung breadwinner? Kung bakit siya napili? Hindi. Kasi panganay daw siya. Kasi panganay siya. So, parang sa family Usually. setup, usually, pag kung sino yung panganay, siya na yung breadwinner. Parang automatic. Ganun ba ang Automatic. nangyari? Automatic or the first who uh, earn money. Di ba? So for example, Mm, kunyari tayo sa ating dalawa, pangalawa ako. Ikaw yung panganay at pangalawa ako. mm, Tapos, ako yung unang nagkatrabaho. Parang ako na yung aasahan kasi from the start, ako na yung tumutulong, 'di ba? Parang ganun kasi yung yung sa setup ng mga Filipinos, 'di ba? Na kung sino yung mm, pinakaunang nakatulong, parang siya na yung aasahan ng lahat kasi siya na yung nauna eh, 'di ba? And usually
yung mga breadwinners, hindi pa nga sila nakapagtapos dahil kailangan nilang unahin yung mga sumunod sa kanila or yung mas nauna sa kanila, 'di ba? And thankfully, si Ana nakapagtapos naman siya at nakapagtapos naman siya ng pag-aaral niya. Pero yun nga lang, after niya magtapos ng pag-aaral, parang pinaako na sa kanya lahat ng responsibilidad. Okay. Ultimo pang utang. Ultimo pang utang. Siya na rin, parang kumbaga, um, hindi na siya tinulungan nung magulang niya. Though, hindi naman din natin alam kung ano yung situation nila, di ba? Kasi baka nga naman, hindi na rin kaya ng mga magulang niya or I don't know what happened, di ba? Pero kasi may mga ganun din naman na parang parang ah, itinaguyod, tama ba yung term? Or parang talagang nilaban nila yung pagtatapos ni Ana para lang makapagtapos siya. Tapos after niya magtapos pinaako na sa kanya kasi hindi talaga na kaya yung hindi na nila kaya magtrabaho, parang ganon. Kasi may mga iba namang mga magulang na late na nagkaanak, late na nag-asawa. And then of course, pag naging responsible na yung mga anak nila or kaya nang tumulong sa kanila, matanda na sila. Which is hindi nakakayayan ng katawan nila or whatever, di ba? Si Ana, nabanggit niya kanina na nung una okay siya. Parang happy siya na ginagawa niya yun. 'Di ba? Kasi parang for her, it's too long. Yeah. Right? And utang na Pero, loob, parang oo, in the long run, feeling niya hindi na siya parang tulong eh. Parang, hindi niya man sinabi, pero parang inabuso na siya. parang Inabuso na ganon. siya dahil she can do it. She can handle the finances. So siya na. Parang ganun yung nangyari, di ba? Which is always nangyayari din sa setup sa Philippines. Na True. sometimes kahit kaya naman ng other family members, hindi na rin sila tutulong because they know someone or there's someone who can do that for them. True. Tama ba? Siguro ganun din yung setup na meron siya. Which is kailangan nating palitan, 'di ba? Although hindi naman kasi natin kaya lahat ng pamilya sa Pilipinas, hindi kayang gawin yung change na gano'n kasi it takes a lot of it takes a lot of ano tawag dito, guts to do that one eh. Parang kumbaga ako, um tumutulong ako sa pamilya, but I know when how to say no, 'di ba? Ano naman, it's good. It feels good to help your family. But um sabi nga nila, teach a man how to fish. Tama ba? Ikaw nga magano nun kasi ikaw Yeah. Actually, ikaw talaga maraming beses na natin sinabi yan dito sa podcast Mm, natin. Na pag-usapan na rin natin a lot of times yung about being a breadwinner, ganyan. And yung boundary na hanggang saan ba ako magiging breadwinner. 'Di ba? mm, So, yes, yan ang pinaka talagang tamang mindset. tamang mindset na you have to teach them how to fish. Don't just give them the fish. 'Di ba? Kasi yung fish, Ah, mauubos yan eh. Kapag ano lang yan, 1 meal lang yan. Tapos, o bukas hihingi ulit sila sa'yo. And like when you teach them, kaya na nila kahit iwan mo na sila, kaya na nilang buhayin, kay kumain, 'di ba? So, yun yung mm, pinakamagandang mindset if you wanted to help your loved ones. 'Di ba? Kasi pwede rin naman kasi sinabi niya umpisa pa lang, sa umpisa okay siya na ginagawa niya 'yun. Siguro kasi nakita niya na siguro hindi incapable pa yung mga taong tinutulungan niya or hindi na kaya ng mm, parents niya, 'di ba? Pero sana habang tinutulungan niya financially, hinahayaan din niyang maging independent. Yun, hindi ko sinasabing mali yung ginawa niya ha. Pero, mas naging wiser lang sana siya sa pagtulong. And sa lahat ng mga true. chatters natin na when we help, hindi lang dapat tayo tumutulong na, okay, for the sake of helping, pero dapat maging wiser in a way. 'Di ba? Okay, tutulong ako nito, pero anong klaseng tulong ba? Is it a At one-time? hanggang saan?
at hanggang kailan, hanggang saan. Ganon. Para habang tumutulong ka, hindi ka nauubos. 'Di ba? Meron pa din, kasi yun ang pinaka-importante eh. When you give, dapat meron pa rin something na matitira sa sarili mo. And dapat nga mas malaki yung natitira sa sarili mo eh. Yeah, that's right. Because at the end of the day, kahit sabihin nating pamilya yan, if that family doesn't have any savings at all or whatever, they cannot help you financially as well, di ba? Kasi naman, we have to be honest. Money is very important in order for us to live, di ba? Kasi hindi naman tayo makakagalaw without the money, di ba? Um, if ibibigay mo lahat-lahat ng kinikita mo sa pamilya mo at wala ka nang tinitira sa sarili mo, and eventually nagkasakit ka, your family cannot help you, Hmm. di ba? Pero pag tinulungan mo yung sarili mo mag-ipon or kumuha ng insurance mo para sa sarili mo, that's help for you as well. Once na nagkasakit ka, you won't be a burden for your family, and you don't have to worry about yourself as well because may finances ka eh. May huhugutin ka para ipang tapal dun sa mga gagastusin pag nagkasakit ka. Because that's the most important thing for for breadwinners. We have to be healthy all the time, di ba? As much as we can, I should say. Kasi parang ang Filipino mindset kasi is pag breadwinner ka, ikaw na talaga lahat-lahat ng gagastos sa lahat ng gastusin without even thinking na masyadong mabigat yung responsibilidad na yun para sa isang tao lang. Knowing how expensive life is in the Philippines nowadays, di ba? Na na yung kinikita ng mga minimum wage earner hindi na siya sapat for living in the Philippines. So, pag-iintindihin mo yung yung kwento ni Ana, it's like siguro napagod siya kasi napapansin niyang kulang na yung yung nabibigay niya, and then the family is complaining about it, 'di ba? So siguro ang nagpapagod sa kanya is yung rants of her family towards in yung kakulangan sa suporta na binibigay na niya, which is for me they should be thankful for whatever Anna is giving to them, di ba? Because ano na yun eh, parang buong buhay na ni Ana binigay niya sa inyo eh. So you have to make sure that na you have to be thankful with every cent and every effort that the person is giving to you. And if that person is not capable anymore to supply those needs, then you shouldn't be blaming the person. You should still appreciate her because nag-effort siya eh, kahit hindi na niya kaya, di ba? Sobrang ang bigat nung sinabi niya na pagod na ako. And tama ka nga kasi baka hindi lang siya pagod dun sa pagtatrabaho niya, kundi pagod na rin siya dun sa pagiging, eto na nga, binigay ko na nga lahat, not enough pa din. Parang ganon, 'di ba? And and to hear that from someone na lahat na nga ibinigay sa'yo, parang as a family, wala ba talaga kayong nararamdaman na hiya? Nararamdaman na awa kay Ana? 'Di ba? Parang ano kayang klaseng family yung meron si Ana? I'm curious ako kung anong klaseng family yung meron si Ana. And naku-curious din ako if vocal din ba si Ana na sabihin na pagod na siya. Kasi sometimes, pinapakita mo na okay ka. So, ina-assume ng mga tao, okay pa to. Pero kapag sinabi mo kasi, pinakita mo kasi sa kanila na, uy, hindi na ako okay, pagod na ako, ganyan. Baka may gawin din sila. Ganon. I'm not sure, Magising sila. na-mention ba niya na sinabi niya sa family niya na pagod na ako, like that, or nagpakita Parang man lang siya hindi. uy, kailangan na ng tulong, ganyan. So, for Ana, or kung sino man sa mga chatters natin yung nakaka-experience nito, like, pagod ka na,
Okay. Siguro it could help if sasabihin mo sa mga taong involved na pagod ka na para makapagpahinga ka naman. Alam mo yun? Kasi sometimes pagod ka na pero pinapakita mo sa ibang tao na okay ka. Eh, di ba alam mo naman yung mga ibang tao, um, abusado din pag minsan na pag nakitang okay ka, "Ah, okay pa to, sige, bigay, ano ba, hingi pa, ganyan. So, ina-assume nila na baka okay lang din sa'yo. Ganon. So, sana True. makapag-speak up ka din sa family mo na hindi na okay, ganon. Para tingnan natin kung anong gagawin nila. Like, mahiya ba sila sa'yo? Tutulungan ka ba nila? Ganyan. And then after, kung ano man yung reaction nila, if sabihin nila yun, ayun, balik ka sa amin, rant ka ulit. Di ba? Kwento mo ulit. Kwento mo ulit na, sinabi ko na nga eh, ganun. Kasi gigets ko naman siya na parang pagod na siya. Pero just to help her, um, ano ba yung ginagawa mo para malesen yung pagod mo? Ganun. And katulad ng sinabi ni A kanina, saying no is really important. Aminin naman natin kasi sa Philippines naman, hindi naman lahat ng family is meron silang ganon na yung Closeness, yung open closeness, communication. 'di ba? Yeah, Open unlike us. communication, mga ganun. Unlike us, na pag sinabi natin na hindi tayo okay, hindi tayo okay talaga. 'Di ba? Mm. Ako, pag minsan ako sa family ko, lalo na sa mga sisters ko, na kunyari nagra-rant sila, ganun-ganun. Sabi ko, ay, ang aarte nyo, ako nga. Hirap na hirap ako dito, pero wala naman akong ano, 'di ba? Hindi ako Mm. nagre-reklamo sa inyo. Ganun ako. As in, yung vocal ako sa mga sa mga nararamdaman ko towards their actions para alam nila na this is the limit. Ay, may limit lahat ng mga bagay-bagay. Mm. And ako naman kasi, gaya nga ng sabi ko rin kanina na tumutulong ako sa family. But while helping, I also tell them something na magpaparealize sa kanila na hindi lahat ng kailangan nila ay maaasa nila sa akin or matatakbuhan nila ako all the time. Because I know I can help. I can help. But you have to make sure that you exert all your efforts before you ask help from me. 'Di ba? Kasi pag nakikita kita na hindi ka naman nag-e-effort, tapos hingi ng tulong sa akin, then parang You don't parang deserve the help. you don't deserve the help. And um parang ano ka naman na parang makapal naman na yung mukha mo na humingi ng tulong na alam mo namang hindi ka naman nag-e-effort sa mga bagay-bagay, 'di ba? So, alam ng mga kapatid ko yan actually. Though hindi naman ganoon yung mga kapatid ko na yung may mga tao kasing pinag-uusapan kami magkakapatid na pinaparealize ko sa kanila na hindi ganun yung gusto kong makasama sa pagtaguyod sa pamilya. Mm. That's why that's why even though I can handle all the finances sa bahay namin, hindi ko ginawa yun. Kasi gusto ko maging responsible silang dalawa na Mm. talagang gagawa rin sila ng effort nila to earn money to help our family. Diba? Kasi kaya nga nung sabi natin sa mga previous episode natin, na pag-iisa lang yung source of income nating lahat sa pamilya, mapapagod yung taong yun. Diba? Hindi niya, hindi niya, hindi niya kayang tustusan lahat ng mga pangangailangan natin. Another thing is that person has his or her own dreams in life, di ba? And dapat nga yun yung finufulfill niya before the family's dreams, di ba? Pero ang culture kasi natin mga Filipino is parang you help your family first before yourself, 'di ba? Pero mali talaga yung mindset na yun eh. Lalo na yung mga naiintindihan ko si Vice dun sa sinasabi niya na bakit ka nagparaya dun sa kapatid mo na makapag-aral? Eh ikaw na yung malapit na makapagtapos. Dapat tinapos mo, saka mo binigyan ng opportunity yung kapatid mo. 'Di ba? Kasi ikaw malapit ka na eh. Parang yung mga sumasali dun sa tawag ng tanghalan na parang lagi nilang sinasabi na they sacrifice their education so that their second
sibling could finish their education, sila parang 1 year na lang matatapos na, tapos nag-sacrifice pa. Parang laging sinasabi ni Vice na, bakit mo sinacrifice? Ikaw na ngayon malapit matapos. Parang ganon. Which is, totoo din naman. May point naman din si Vice dun sa bagay na yun na malapit ka na bakit mo isa-sacrifice yung sarili mo? And you always have to prioritize yourself when it comes to your dreams because hindi mo matutulungan yung pamilya mo kung ikaw mismo hindi ka fulfilled sa buhay mo. Diba? Kasi for me, ang fulfillment naman sa buhay hindi lang naman yung pagtulong sa pamilya because um uh my my goal in life is bigger than that, diba? Parang gusto ko umasenso muna ako bago ko matulungan yung buong pamilya ko kasi hindi ko nga sila matutulungan kung wala naman akong asenso sa buhay. That's why I personally I sacrifice a lot of things, di ba? Like for this one, instead of working in the Philippines, wala namang good opportunity there doon sa Pilipinas. Nag-sacrifice ako to work here abroad para lang somehow umayos yung buhay namin na pamilya, di ba? Alam mo, speaking of Vice, um, medyo ano lang to, ano tawag dun? Yung sa movie niya na Breadwinner. Hmm. Okay. Kasi meron dun parang confrontation. Tapos, so kinonfront ni Vice ganda yung family members niya na parang, yun nga, pagod na siya and everything. Tapos, isa sa akin na parang napawawa ko dun sa confrontation is yung bunso, I guess that's the bunso, na nag-speak out na gay din kasi siya. So Oh, yeah. parang sabi niya kay Vice ganda, hindi ko gustong maging katulad mo, sabi niya na binigay mo na lahat sa amin, sabi niya. Pero, tas naubos ka. Tapos, wala siya makuha sa kanila. Ganun, wala kang makuha sa amin. Hmm. Ubos ka na. So, ano ka na ngayon? Parang ganun, di ba? Parang, um, just like what you're saying, just like what you're saying na, binigay niya na sa amin finulfill niya na lahat ng mga dreams namin Tapos na-reach na namin lahat ng dreams. Ikaw, anong dream mo? Nasaan yung dream mo? Wala. Parang pwedeng mamatay ka na bukas, pwedeng matanda ka na masyado to reach that dream. Parang ganon. Katulad ng sinabi mo, yun yung sana ma-realize ng mga breadwinners para hindi nila ibigay yung buong-buong sila. Na meron din silang dreams of their own. 'Di ba? Na dapat i-fulfill nila. Dapat talaga hindi siya parang ise-set aside na lang muna tapos babalikan na Hmm. lang kita kapag natapos ko na yung mga dreams nila. Hindi eh. Dapat yun yung goal mo Yun yung first goal mo. Kasi sila, yung mga tutulungan mo, ang first goal nila yung dreams nila Hindi naman yung dream mo, 'di ba? Kaya True, true. always think about yourself. Always put boundaries. Always give limitations. Always love yourself more. Yun talaga yung rule number one sa mga breadwinners. Walang problema maging breadwinner. True. Yun. Lagi mong Yun lang. iisipin yung sarili mo talaga. Oo, sana yun lang yung gusto ko kay Ana na sana magkaroon siya ng voice para Lakas ng oo, tsaka para makausap niya yung family niya para okay na siguro hindi niya makita na kaya pa ng pamilya niya. So tutulungan niya pa. So okay, eto tutulungan ko kayo but eto ang aking limitations and boundaries and kaya ko lang i-offer. Ganon. And sa mga family members naman niya, sana tanggapin ninyo. Alam mo bang true. mga ganyan, ang naaalala ko yung mga yung mga talagang hindi deserving sa four-piece. Sila talaga yung naaalala ko about sa mga breadwinners. Sila yung mga naaalala ko kasi hindi, I don't look down sa kanila ha. But then, meron yung mga iba kasi na parang ang priority ng four-piece is mapakain kayo, makasurvive kayo. Pero sila kasi iba yung priority nila di ba? Bakit? Bakit iba yung priority nila? Kasi nga, alam nilang may tatanggapin pa sila. Tatanggap. Meron True. silang tatanggapin. Kaya nga sana sabi nila, alisin na yung four-piece, pero magbigay na lang ng ibang program. 'Di ba? Dun sa budget ng four-piece, ibang program na lang yung
or ibang kabuhayan. Alam mo yun, marami naman dyan na options eh. Kesa ibigay Feeding mo sa program, diba? kanila, ibigay mo sa kanila, and then hindi naman nila yun gagamitin para dun sa talagang purpose. Ganon. Ganon din pag sa family. As long as nandyan ka, ibibigay mo lahat, aasa at aasa sila sa'yo. At Hmm. hanggang sa hindi mo sinasabi sa kanila na pagod ka na, pwedeng sobrang insensitive nila or wala silang pakialam sa'yo, hihingi at hihingi sila. Hmm. Or, kung ano naman, yung parang kumbaga, pag nag-uumpisa ka pa lang as a breadwinner, sabihin mo na kagad kung yung ano yung boundaries mo para alam na ng family mo na, okay, hanggang dito lang ang kaya yung itulong and we still have to exert effort for the other needs that we have to ano tawag dito, na punan ng pera, di ba? Para alam na nila kasi um mahirap mahirap talagang ma-zero eh. Mahirap yung mawalan ka ng lahat at the end of the day. Kasi hindi mo alam nga talaga kung saan ka tatakbo. Hin, hindi mo alam kung paano mo i-handle na yung pamilya mo, lalo na kung di masyado na silang demanding sa mga bagay-bagay. Di ba? Kasi nga, parang yun din sa kwento niya na ah, parang sinisisi pa siya pag hindi siya nakakabigay. Which is dapat hindi talaga. Na ano lang ako na tag dito na parang na aapektuhan lang ako dun sa part na yun na parang napaka-insensitive ng family to do that to complain about yung pagkukulang ni Ana without even thinking na from the day na nag-work siya, sila na lang yung iniisip niya, hindi na niya iniisip yung sarili niya. Gaya nga ng sabi niya kanina na minsan siya ang nagbibigay pero siya pa yung walang kinakain, siya pa yung walang pahinga, siya pa Yeah, yung, sobrang di ba? unfair. Mm-mm, sobrang unfair sa Though it kanya. it really happens in the Philippines, di ba? May mga pamilyang ganun talaga. I heard a lot of tawag dito, a Stories. lot of stories about those kinds of family situation in the Philippines. Na although hindi lang naman sa Philippines na nangyayari yun, even in the other countries. But um mas mas tagus lang sa atin yung kwento ni Ana because it's Filipino, and when you say Filipino family, it's bounded by Banded. love, di ba? It means that they understand and they have empathy for each other. Di ba? Pero parang yun ang nangyayari kay Ana, wala man lang nararamdaman yung pamilya niya sa kanya na 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 awa or tulong na gagawin para sa kanya, di ba? Yes, that's true. Kaya, ano tayo, magsimula tayo sa pinaka-start. For me ha, ito yung pinaka-start talaga nito. Kaya dapat laging kapag bubuo ka ng family, you are financially stable. Because that's the most important, not if not, one of the most important, 'di ba? Na aspect talaga sa pagbubuo ka ng family. Kaya nga That's kung true. ako and then kung kunwari magiging single parent ka, ganon, sobrang hirap nun. Kaya lagi mo Hmm. talagang iisipin na, alam mo yun, yung actions mo. Eto ha, I'm talking to yung mga bata nating chatters. Na kung sa tingin ninyo, yung pagka nagka-baby ka na, kapag eto na, napag-aral mo na sila, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, pagtatrabahuin mo sila, alam mo yun, yung ulit, ulit, Cycle. ulit, ulit. Cycle lang siya. Kaya maging wise talaga tayo kapag bubuo tayo ng family, kapag makikipag-relationship ka and gagawa ka ng or magkakaroon ka ng sexual Intercourse. relationship, sexual relationship sa partner mo, isipin nyo lagi yun kasi kapag nabuo yung baby, tapos hindi kayo financial stable, ganyan yung mangyayari. Ganyan talaga yung mangyayari. Tapos, magiging breadwinner sila, and then, baka ganun ulit.
um, baka ganun ulit yung mangyari. And kung na-stop man, o di, wow, thank you, congrats pala. Hindi pala thank you, congrats, di ba? Kung na-stop na yung cycle from there. Pero yun, dun talaga nagsistart yun eh. Di ba? Kasi kung financially stable din yung parents ni Ana, for sure, hindi naman sa kanya ipapasa yung responsibility. That's true. That's why we are thankful. Parang tayong dalawa, thankful tayo because our parents or our family could still provide for themselves. Di ba? Parang hindi nila Mm-mm. hinihingi lahat sa atin eh. So it's like, pag kung ano lang yung kaya natin ibigay, yun lang yung ibibigay natin. And they don't complain I about don't that. complain. Sometimes they ask for some extra, but it's not always, di ba? Pero And kasi sa mga ibang pamilya kasi parang lagi na lang laging hihingi ng ganito, ganyan, ganyan. Pero wala man lang pa-thank you or wala man lang pakamusta na okay ka pa ba? Kaya mo pa ba? Diba? true. And there's a difference between giving back to to your parents and yun, being the breadwinner. Parang ikaw na yung bumubuhay sa kanila. 'Di ba? Kasi parang when you're giving back to your parents, parang ang saya kasi ng feeling na gano'n eh. Na parang, Mm. oh ma, okay na yan. Mm, eto na, para allowance mo na to, ganyan. Siyempre, parang alam naman namin yung hirap mo, ganyan. Dun sa, ikaw yung magpo-provide na parang, responsibilidad ko pa pala to. Parang ganon. Ang laki ng difference nun. Kaya, kung magiging breadwinner ka, sana, it's because gusto mo siya, hindi lang dahil nauobliga ka. Sana i-stop na natin Obligado yun, di ka. ba? Na-stop na Yeah. natin yun. Na kapag gusto mo magkaroon ng family, dapat yun na iniisip mo na, wait lang, kapag ba tong bata na to binuhay ko, bibigyan ko ba siya ng masayang buhay or miserable? Diba? Doon kasi nagsa-start lahat yun eh. Yung mga iba, parang hinahayaan na lang, oh, at least, ano yung sinabi na, yung pagdalaga, yung nanganak siya or ano yun, yung nabuntis, at least hindi ko pinalaglag. Proud pa siya. I know naman na nakaka-proud naman na binuhay mo yung baby. Pero yung binuhay mo ba siya na maayos yung buhay or miserable? Kasi parang, di ba? Or binuhay mo siya dahil para lang masabing binuhay mo siya. Diba? Yeah. Yun. Alam Ganun naman lang. natin na laging sinasabi sa Pilipinas yun na blessing yan pag nabuntis ka, blessing yan. It's a blessing, but it's also a responsibility. It's a lifetime responsibility Exactly. for you as a parent, di ba? So you always have to be ready financially pag naging parent ka na, di ba? Mhm. Until Hindi lang they financially ha. Siyempre dapat ano din, may mga naman yung pero mentally, yeah. ano. Pero Mm, financially income. Kasi baka sabihin nila, mayaman na ako, so mag-aanak na ako. Hindi ganun, hindi rin naman ganun kadali yun kasi tao yung true. bubuhayin mo. So, siyempre, di ba? Kailangan Marami pa namang aspect aspects yan. of life. Mhm. Yeah. Pero that's Most one of them, di importantly, ba? financial talaga. Financial. Kasi syempre hindi naman kayo pwedeng magmahalan lang kasi yung pagmamahal nyo sa isa't isa hindi naman kayo mapapakain, no? Di ba? So kailangan nyo din talaga magtrabaho at magtulungan. Pag capable naman na kayo, parang feeling ko naman sa mga may kapatid din si Ana, baka naman capable na yung mga kapatid mo Ana. Sana naman tulungan ka na nila, di ba? Kasi syempre tumatanda ka na rin eh, di ba? Parang hindi hindi mo naman kailangang akuhin lahat ng responsibilidad sa bahay nyo kasi meron ka namang pwedeng makashare, di ba? And you have to oblige them to to work. Sa mga kapatid niya, Ana, sana tulungan nyo naman na siya. Huwag nyo na siyang pahirapan pa sa buhay, di ba? Kasi gaya nga ng sabi namin ni B kanina, may pangarap din yan sa buhay niya. And she needs to prioritize that dream for herself din naman. Hindi lang kayo ang bubuhayin niya sa buhay. Ay, parang kumbaga, hindi lang kayo ang bubuhayin niya. Kailangan niya buhayin yung sarili din niya para matulungan kayo, di ba? Kasi kung di nga niya ma-fulfill yung sarili niya, parang yung buhay niya is parang hindi, ang tawag dito, hindi fulfilling, di ba? Hindi, Mm-mm. hindi siya yung masaya na pamumuhay. Kasi laging
lagi na lang problema ang iniisip niya. She needs some time to relax as well. And maybe, hopefully, pwede na kayong tumulong sa kanya, diba? Tulungan niyo na siya. Yes, very well said. So if there's one thing that I've learned from this story from Anna is to really y- Yeah. yun ang natutunan ko talaga sa hindi to rest. To rest talaga. I mean, what I mean by rest is not just being a breadwinner, pero na sa mga demands ng mga tao sa paligid natin. Yeah. Mhm. So parang hindi kailangan na always ako mag-yes sa mga tao. Hindi kailangan nun kasi baka mapagod din ako katulad ni Ana. Like, ilang beses niya sinabing pagod na siya. 'Di ba? So, yun yung natutunan ko na um, sa mga demands ng mga tao, I have to weigh din kung ano ba yung dapat kong pagbigyan at hindi na dapat pagbigyan. True. Yes, Ako ikaw? ang natutunan, ako ang natutunan ko sa kanya is learn set your boundaries and learn to say no to people if it's necessary to say no. 'Di ba? Kasi uh gaya nga ng sabi ko kanina, nakakapagod na mag-say yes all the time kahit hindi mo na kaya. 'Di ba? Mm. Kasi ikaw yung mauubos eh. Ikaw talaga yung mauubos. And lastly is yung you have to prioritize yourself before you help others. Or you have to help yourself before you help others because you cannot help if you are not capable of helping them. Yeah, very true. So, I just hope na sana si Ana rin makapag-rest. And I also hope na yung mga taong nasa paligid na Ana, sana makita yung pagod niya, ma-appreciate siya in a way na pagpahingain niyo naman yung tao and siya naman yung bigyan ninyo. Sa mga chatters, kayo din, di ba? Kung nararamdaman niyo yung nararamdaman ni Ana, then yeah, sabi nga ni B, you have to take time or give yourself some time to relax and enjoy time for yourself, di ba? And sa mga chatters natin na parang pamilya ni Ana, huwag kayong ano, chat. Huwag kayong huwag Huwag kayong kayong, huwag kayong palamunin dyan, chat. Hindi, pero may yes. ganun talaga sa Pilipinas. But yeah. And of course, kayo din ng mga pamilya ni Ana, mga chatters na gustong makinig pa ng aming mga previous episodes, please follow us on our social media in YouTube, Spotify, uh, Facebook, and TikTok, the group chat podcast with BNB. Yes. And we are still waiting for your stories. Email na kayo or DM Yes, kayo. yes, Email kayo yes. sa tgcpodcast.ph@gmail.com and DM kayo sa Facebook namin. Pwede kayong mag-comment sa YouTube. Pwede rin kayong um, DM sa TikTok. Kahit saan. Sige. Sige, i-message nyo lang kami. Kayo mag-alala. Kung gusto niyo Yes. itago ang ang inyong identity, we can hide your identity. Diba? Wala tayong problema dyan. So yon mga chatters, maraming salamat and see you on our next episode. Thank you, A. Thank you, chatters. Thank you, B. Bye. Thank you. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.